Unti-unti na kaming bumibili ng mga gamit na kakailanganin namin pang camping kasi isa talaga yan sa mga gusto namin gawin sa buhay kaya this year ipupush na namin. Si daddy na yung pinahanap ko ng tent basta sabi ko sa kanya kailangan madali lang i-set up at tingnan nyo naman very good siya dito. Walang kahirap-hirap na itayo na yung tent in less than 5 minutes. Kahit ata si Gray Gray kaya itong i-set up eh. Charot. Kahit malakas yung hangin, in fairness, hindi siya natutumba. Tapos ang gustuhan ko dito, dalawa yung parang bintana niya, so mas makakapasok yung hangin. Ayoko kasi nung mainit sa loob, yung parang hindi ka na makakahinga. Naglatag lang kami ng mat sa loob, pero sabi ko gusto ko ng airbed para malambot yung hihigaan namin. Maarte ako mag-camping, ba't ba? Charot. Testing pa lang naman to, hindi pa to totoong camping. Nandito lang kami sa may Somo Market at hindi naman kami matutulog dito. Nag-try lang muna kami para medyo ma-feel namin ng konti kasi medyo alangan pa talaga ako kung gusto ko ba talaga mag-camping. Overthinker kasi ako, ang dami kong iniisip like yung safety, kung secured ba yung lugar, baka may multo, charot. Tsaka hindi pa rin naman kasi kumpleto yung mga gamit namin. Siyempre, uunti-untiin natin yan para hindi masakit sa bulsa. Anyway, habang ang sarap ng buhay namin ni Gray Gray sa tent, pumunta naman si Daddy dun sa mga bilihan ng pagkain para bumili ng merienda. Hindi na siya nakapag-video habang bumibili siya, so pagdating niya, vinidyohan ko na lang yung mga binili niya. And in fairness, ang sarap nitong Korean egg drop sandwich ba? Tama ba yung tawag dyan? Dito na kami kumain sa loob kasi nga wala pa kaming table and chairs. And in fairness, kasya kaming tatlo dito kahit nakahiga, kasya. Tapos kahit wala kaming electric fan yan, ang presko sa loob. Siguro kasi ang lakas ng hangin nung araw na yan. Chinat ko din pala silang mamsi niya na kung gusto nila, kung wala silang ginagawa, sumunod sila dito. And game naman sila kahit biglaan kasi malapit lang naman sila dito. And ayan nga, habang hinihintay sila, naglaro muna itong magdaddy. Pero maya-maya lang, dumating na din sila Mamsi at Papsi. Kaya habang may nagbabantay kay Gray Gray, pumunta naman kami ni Daddy dun sa mga bilihan ng mga pagkain para bumili ng dinner namin. Halos wala nang mabili dun sa lagi naming binibilhan ng barbecue dati, kaya buti na lang may nakita kaming isa pang nagbebenta ng barbecue. Ang daming ang tao, ang daming bumibili, kaya natagalan kami mag-ikot-ikot. Tapos ang haba pa ng pila dun sa barbecue, kahit dito sa binilhan namin ng juice. Pinadala ko pala sila Mamsi ng table at chairs, kaya ayan kahit papano may nagamit kami. And ayan yung mga binili namin pagkain for dinner. Ayun nga lang, kulang sa upuan, kaya etong stroller ni Gray Gray yung ginawa kong upuan. Buti na lang ang tibay neto, kaya yung bigat ko. Feeling ko, masaya naman mag-camping, kailangan lang prepared ka. Naranasan ko na kasi mag-camping dati, pero hindi kami masyadong prepared nun, kaya hindi masyadong maganda yung experience, kaya hindi na rin naulit. And actually, yun din yung isang dahilan kung bakit alangan ako mag-camping, lalo na ngayon may kasama na kaming bata. Pero gusto kong bigyan ng chance ang camping, kaya gusto ko mas ready kami, alam mo yun. Hindi rin naman kami nagstay ng matagal dito. After namin kumain, nagpahinga lang saglit, tapos nakipaglaro si Gray Gray, kina Mamsi at Papsi, tapos nagligpit na rin kami. And tingnan nyo, kahit sa pagliligpit ng tent, napakadali, hindi ka pagpapawisan. Naging challenge nga lang yung malakas na hangin, pero caring-carry ni Daddy kahit wala na akong iambag dyan.